sa ating mga katoktok rider and katoktok operator, no? Magandang umaga sa ating lahat, no? So, magpapakilala po muna ang inyong lingkod. Ako nga po pala, si Mark Anthony Cruz, isa po ako sa Toktok Operations. At lagi inyong makakapiling, no? Sa inyong orientation, no? Every Monday to Saturday ito. 10 a.m., 1 p.m. at 4 p.m. ang ating schedule ng ating orientation. Yan. So, kung ready na kayong mag-umpisa, umpisahan na natin, no? Mga katoktok, no? Yung mga katanungan nyo po pala, later, no? After ng orientation, sasagutin po natin yan, okay? So, ready na ba? Sa thumbs up naman dyan, mga katoktok rider. Yan, okay. So, i-mute ko po muna yung ating yung ating chat box para hindi naghahang yung ating presentation. So, ko muna mga katoktok, no? So, ito po, ipi-play ko na po. So, bago natin umpisahan mga katoktok rider, no? Katoktok operator, meron lang tayong mag-ilang rules dito, no? Una-una po, we would like to inform you that this presentation is being recorded for quality purposes, no? Para po may mabalikan pa kami at syempre, no, mapag-improve pa namin lalo, no, ang aming pag-orient sa ating mga katoktok rider. And then paalala ko lang po, no, sa ating mga katoktok operator, you don't have to take video recordings because you will able to access these videos after the training. Pagkatapos po natin training mga katoktok, no, pwede nyong operator, pwede nyo pong tignan ito sa inyong mga portal, yung ating mga tutorial video, at pwede nyo rin po itong ituro, no, sa ating mga katoktok rider din na inyong mga magiging rider. Okay? And last, katoktok rider, no, katoktok operator, if you have any questions, please list down and we will entertain after the training. So kung meron kang katanungan regarding dito sa ating Toktok Riders Orientation, mga katoktok rider, katoktok operator, list down nyo po muna lahat ito. At mamaya, after po ng ating orientation, bibigyan ko po kayo ng 10 to 15 minutes para po sa ating question and answer portion. And then, paalala ko lang din po, no, sa ating mga Toktok operator dyan, no, kung yung question nyo po regarding pa rin doon sa pagiging operator po ninyo, no, regarding sa inyong portal, regarding sa inyong mga purchase na merchandise, regarding po sa inyong mga pinatap upload, mga follow-ups, mga concerns, mga na-experience po sa ating pagiging operator, paalala lang po, no, hindi po ito yung tamang room para i-discuss po yan. Okay? So, meron po tayong hotline na pwede nyo pong tawagan at pwede rin po kayong mag-create ng portal, no, ticket sa inyong portal, no, sa pamamagitan ng support menu. So, doon na lang po natin i-concern, no, yung ating mga katanungan regarding sa ating pagiging operator. And also, mga katoktok operators, meron tayong webinar, no? Every night yan, no? Sila AD, yan, no? Sila EDJ, tsaka si ADR, lagi nagre-live yan. Pwede po natin panoorin nyo para mas lalo natin matutunan yung ating negosyo na pinasok. At pwede rin po tayong umatindi ng ating mga Toktok technical orientation para sulit na sulit katoktok rider, katoktok operator, no, at matutunan yung maigi yung pinasok natin negosyo. Ngayon naman, ready na ba tayo mga katoktok rider? Mag-start na. Yan, tapos na yung ating house rules, no? So isang thumbs up naman dyan kung ready na tayo mga katok. Yun, so ready na po tayo, no? So marahil, no, karamihan sa atin dito, no, napanood na sa mga social media platform yung videos, no, ng mga brand ambassador natin, lalo na yung kamukha ko na si Alden Richard, diba? At saka ni Miss May Mendoza. So pinakilala doon katoktok kung sino ba raw si Toktok. Yan, para mas makilala nating maigi mga katoktok rider, no? Pakilala ko pong muli sa inyo. Okay? So
TokTok is the newest delivery partner designed to make booking deliveries easier. Without the hassle of going out, ika nga nila mga TokTok rider, no? Negosyong napapanahon. Yun, di ba? So marahil nagtataka tayo, sir, hindi po ako magdinegosyo, no? Isa po akong rider, nako, ka-TokTok rider, no? Kapag ikaw ay rider dito, sa atin, sa TokTok, para ka na rin pong nagninegosyo dito dahil ikaw po ay nagbebenta ng iyong serbisyo bilang isang rider. Yeah. So businessman din pala ako dito, ka-TokTok, no? So next, ka-TokTok rider, kaya natin din po ito yung nababanggit na negosyong napapanahon. Dahil ka-TokTok, no? Yung delivery service kasi, no? Talagang namamayagpag ngayon. Yan ang klase na negosyo na hindi talaga maluluma, no? Yung delivery service dahil maraming nangangailangan ng delivery service. For example, itong mga maliliit nating negosyante, no? Lalo na yung maliliit nating negosyante ng mga online seller, yan, di ba? At dahil kaya natin to nababanggit din na negosyo na papanahon, mga ka-TokTok rider, no? Dahil ito pa yung pinaka-perfect time para mapabilang ka rin sa isang delivery service dahil meron pa tayong pandemya. Okay? Yung mga tao pa, mga ka-TokTok rider na medyo takot pa lumabas ng kanilang mga bahay dahil sa mga virus na yan. At ka-TokTok, no? Meron pa rin mga tao na wala nang oras lumabas ng kanilang mga bahay at yung iba naman talaga ay wala nang kakayanan na lumabas pa ng kanilang mga bahay. So, nandito tayo, no? Bilang isang TokTok rider na gagawa para sa kanila, no? Ika nga nila, mga ka-TokTok, yung mga rider, bayaning buhay yan, no? Yan yung mga frontliners, ika nga, di ba? Tama ba ako, mga ka-TokTok riders? Mga bayani tayo dahil tayo ay isang frontliners. Yan, di ba, mga ka-TokTok rider, no? Ngayon naman, ka-TokTok rider, para mas makilala mong maigi kung sino ba si TokTok, no? Ito yung ating mission at vision bilang TokTok, no? The mission of TokTok is to offer the high-quality pickup and delivery services that are responsive to the changing needs of the Filipinos and to enable them to live an easy life. Ka-TokTok rider, no? Yan po yung mission natin, yung makatulong sa kapwa Pilipino natin, no? Na mapadali yung kanilang pamumuhay. Sa paano paraan natin sila tulungan para mapadali ang kanilang pamumuhay. Siyempre, ka-TokTok, no? I-offer natin yung pinakamataas na kalidad ng ating serbisyo sa pag-pick up ng kanilang mga package hanggang sa pag-deliver ng kanilang mga package. Sa ganong paraan, ka-TokTok rider, nako, napakalaking tulong natin nito para sa kanila. Lalo-lalo na yung mga kababayan natin na wala na talagang oras lumabas ng kanilang mga bahay o yung mga nagninegosyo. No? Yan yung mga matutulungan natin ng malaki. Okay? Next, ka-TokTok rider, yung ating pong vision. Yan, ka-TokTok, no? So, TokTok envision itself as a preeminent national and international leader in courier industry, no? Parang kapag ito yung pinakikinggan mo, no? Parang pag ito yung pinakikinggan natin, ka-TokTok, no? Parang naririnig natin na napakataas naman ang gustong mangyari ni TokTok. Maging leader ng courier industry, napaka-ambisyoso, no? Pero ka-TokTok rider, ito po ay hindi lamang ambition, syempre, di ba? Ito po ay goal natin, no? Na aabutin natin. Yan, ka-TokTok, no? So, aabutin natin yan ng sabay-sabay. No? Sabay-sabay tayong aangat at aabutin ito. So, paano paraan naman natin gagawin yan, sir? Yan, di ba? Magandang katanungan yan. Siyempre, magtutulong-tulong tayo. Hindi namin kaya ito mag-isa, ka-TokTok rider, no? So, siyempre, magtutulong-tulong tayo bilang ikaw ay isang TokTok rider, TokTok operator, at syempre dito sa atin sa TokTok team. Yun, di ba? Ka-TokTok, no? So, ika nga nila one team, one goal. Yun, ka-TokTok, no? Next, isa sa pinakamagandang vision natin na TokTok rider. Ito pong be a conduit in providing earnings to many Filipinos and foreigners alike. Ika nga nila, ka-TokTok rider, makapagbigay pa ng ekstrang pagkakakitaan o pagkakakitaan sa kapwa natin Pilipino at sa mga tao na gusto pang kung sino man na gusto pang mapabilang dito sa atin sa TokTok. Yun, di ba? Yung makatulong. Kaya saludong-saludo kami dyan sa ating mga TokTok operator dyan. Shoutout po sa inyo lahat, mga ka-TokTok operator, no? Na talaga namang nagiging kasangkapan, no?
para ma-extend pa natin na yung tulong, no? Kasi hindi naman natin kayang i-cover lahat yan. Kailangan din natin ng mga magigiting na tok-tok operator para tumulong, no? Ma-extend pa yung tulong sa mga gusto pang mapabilang at kumita pa ng extra. Nice, di ba? Kaya we salute you po, mga tok-tok operator dyan. Shoutout po sa inyo lahat, no? Ngayon naman, mga tok-tok rider, no? Pag-usapan naman po natin itong ating mga bossing. Yan. Papakilala ko sa inyo yung mga tao na nasa likod ng tok-tok. Yung mga founders natin, no? Proud na proud ako pakilala sa inyo. Yung mga nagpopogian nating mga bossing, mga award-winning entrepreneurs. Yan, sila Boss Carlito Makadangdang at Boss Jonathan. So, marahil yung iba dito sa inyo talagang kilalang-kilala na sila. At yung iba naman hindi masyadong pamilyar, no? Pero mga ka-tok-tok rider, no, para mas makilala niyo silang maigi, ito po yung mga kumpanyang kinabibilangan po nila. Meron silang company na tinatawag na JC Worldwide Franchise Incorporated. Yan. Ang mga brands na pinapa-franchise nila dito, ka-tok-tok rider, gaya po ng Burger Factory, Potato King, Siomai King, Siopaw the King, Noodle House, Boy Banda, Sergeant CC at Mambox. At meron din po silang tinatawag na company na JC Premier. Ito po ay isang distribution company, ka-tok-tok rider, no? Nag-iisang distributor dito sa Pilipinas ng Ninja Ion Personal Air Purifier. Yan, di ba? Ito yung kinukwintas na usong-usong ngayon, no? Na air purifier, no? At nag-iisang distributor doon dito sa Pilipinas ng sikat na sikat ngayon na copper mask, no? Ito yung mga sinusuot ng artista. Kaya kapag nakaka-copper mask ka, mukha kang artista. Yun, no? Nakakapag-promote pa tayo, mga bossing. Baka naman, mga bossing. Yun. Hashtag baka naman. Okay, anyway, mga ka-tok-tok rider, si JC Premier po, isa rin po siyang distributor ng iba't ibang uri ng beauty products at health products. Yan, ka-tok-tok, no? So, ito po, yung pinakalas na nakikita natin sa ating mga screen. Yung tinatawag natin na Cloud Panda. Yan. So, si Cloud Panda, mga ka-tok-tok rider, ay isa pong IT company na ang mga siniservisyohan na kumpanya kagaya po ni Globe, Ferrari, Cherry Mobile, Urgo, Project Mayo 7, Daily Mirror, Catanese Cafe at marami pang iba. Okay? Para lang sa kalaman mo, ka-tok-tok rider, no? Siya rin po yung gumawa mismo ng system ni Tok-Tok. Yan, marahil kilala na natin kung sino ba talaga si Tok-Tok, no? Mula sa kanyang brand ambassador hanggang sa kanyang mission and vision at mga bossing at mga kumpanyang kinabibilangin na ito. Ngayon naman, ka-tok-tok rider, no? Pag-usapan naman po natin itong ating how does tok-tok work? So, paano ba gumagana si tok-tok, no? Para lang sa kalaman natin, ito hindi naman po nalalayo, no? Sa mga nakikita na nating nauna na, no? Na courier service. Okay? Gaya ni Lalamove, ni Grab, ni Mr. Speedy at marami pang iba. Ako marami ako nakikita talaga. Ang customer po will send package, documents, food, gift, etc. Ano po yung gusto niya ipadala? Ka-tok-tok rider, no? So, ang gagawin niya lang para ito yung mapadala, magbubook sa tok-tok app. Okay? Yung system naman po ng tok-tok, ito po i-confirm, no? At ino-notify yung rider. Ikaw, ka-tok-tok rider, ganito ka lamang po kikita kay tok-tok, no? So, i-accept mo lang ang booking na gusto mo. And then, pipick upin mo sa pick-up location hanggang i-deliver mo ito sa drop-off location and then makarating na sa ating recipient. So, ganun lamang. No, basic na basic kung paano kayo kita rito. I-accept ang booking na gusto mo, pick upin, i-deliver, ikita ka na. Napakasimple, ka-tok-tok rider, no? Ngayon naman po, pag-usapan naman natin, ka-tok-tok rider, itong ginawa nating registration, no? Sa ating tok-tok registration form. Maging ikaw man ay direktang nag-register dito sa ating website or ikaw man ay mayroong operator, no? Na binigyan ka ng link and then pag-click mo dito ka rin dadalhin yan sa tok-tok. Itong ating tok-tok rider registration form, no? Na nakikita nyo po sa inyong mga screen. Yan. So, kung matatandaan mo, ka-tok-tok rider, no? Sa ating tok-tok rider registration form, kayo po, nung nag-register ay naglagay ng mobile number. Tandaan nyo po ba, mga ka-tok-tok rider? At saka yung password. Okay? Dapat hindi mo nakalimutan yan, ka-tok-tok rider. Kasi yan po, no? Ang magsisilbing username, password mo
doon sa inyong Riders app. So, dapat di mo nakalimutan yan, Katok-Tok Rider. At paalala ko lang, Katok-Tok, no? Ilagay lamang ang cellphone number na gagamitin sa pagdi-deliver dahil ito ang magsisilbing username mo sa Tok-Tok Rider app. Okay? Kapag nawala o nasira, no? Yung iyong SIM card o yung CP number na niregister mo na gamit. Okay? Dapat mapapalitan mo yan, Katok-Tok Rider, dahil hindi ka po makakapag-login kapag ibang number na yung iyong gamit. So kapag ikaw yung magpapapalit, ito lamang ang gagawin mo. Mag-emails help@toktok.ph para ma-request na may pabago ang iyong numero. Yun, Katok-Tok, no? So ganun lamang ang iyong gagawing email request po sa ating email address. Next, Katok-Tok Rider, no? Itong ating vehicle information. Gamitin lamang ang motor na naka-register sa Tok-Tok application. Okay? Kapag kayo po ay magpapalit ng motor na gagamitin, dapat po maipabago ang vehicle information kabilang na ang ORCR. So, paano mo gagawin yun? Mag-email lamang po tayo sa help@toktok.ph para ma-request nyo pong maipabago ang inyong vehicle information. Ganun lamang, Katok-Tok Rider. Kapag ikaw po ay mayroong ipapabago, no, sa iyong mga details, no, o yung detalye mo yung sa iyong niregister. Okay? Katok-Tok, ngayon naman, siguro iniisip na natin ano na ba ang mangyayari sa akin, no? After nitong orientation. Tama po ba ako? Ayan yung iniisip natin, ano? Ako po ba ay makakabiyahe na? Yan yung mga katanungan natin, no? Katok-Tok Rider, after po nitong ating orientation, kayo po ay makaka-receive ng text message, no? Na nagsasabi na welcome kayo dahil yung request nyo maging rider ng Tok-Tok ay approved na. Yan. So, dyan sa ating text message, mga Katok-Tok Rider, meron niyang kasama na link na kayo po ay didiretso sa Google Play. Okay? And then, pwede nyo na pong i-download yung ating Tok-Tok Rider apps. Kapag ito na-download mo na, i-try mo mag-login, Katok-Tok Rider. No? Kapag napag-login ka na po, okay na po ba yan? Pwede ka na bang bumiyahe? Katok-Tok Rider, kailangan mo na lang po punan itong ating pre-boarding requirements, no? Na nakikita nyo rin po sa inyong mga screen. Yun, Katok-Tok Rider, no? So, marahil itong unang-unang nakikita ninyo sa inyong mga screen. Tama po ba ako? Ito'y naipasa nyo na, itong driver's license, ORCR, at NBI clearance. Dahil ito yung ginamit ninyo sa pagre-register. Tama po? Tama po ba? Yan. Kung tama ako, Katok-Tok Rider, no? Ito na lang yung kulang mo. Itong tinatawag nating Tok-Tok merchandise. So, ano ba yung mga Tok-Tok merchandise? Ito po yung mga Tok-Tok insulated bag, Tok-Tok helmet, Tok-Tok vest, at saka Tok-Tok sticker. Yan. Kung tatanungin niyo po ako, Sir, may bayad po ba yan? Yes po, meron po yung bayad. Maging ikaw man ay may operator o maging ikaw man ay yung tinatawag nating in-house rider ng Tok-Tok. So, paano po ako makakakuha nitong ating mga Tok-Tok merchandise? Yan. So, ganito lamang para ikaw ay makakuha nitong Tok-Tok merchandise na kung ikaw po ay napapabilang, no, sa isang operator, makipag-ugnayan ka po sa iyong operator para makakuha ka po ng iyong Tok-Tok merchandise. Kung kayo naman po ay isang in-house rider ni Tok-Tok, okay, kayo po ay may kipag-ugnayan dito sa amin sa Tok-Tok. Mamaya, Tok-Tok Rider, no, mayroon akong ipa-flash na mga number, no, sa inyong mga screen para mamaya kontakin po natin para sa pagpapaschedule ng pagkuha po ng merchandise. Yan, Katok-Tok. So, alam mo na kung saan ka kukuha ng iyong merchandise. Ang tanong na rito, Sir, pwede na ba kami bumiyahe pag kumpleto na yan? Isa na lang ang kulang mo, Katok-Tok Rider. Isa na lang. Ito po yung tinatawag natin na top upload sa inyong mga rider wallet. Yan, so pwede ka na bumiyahe kapag meron ka ng top upload, pero mamaya tatalakayin natin yan, no, yung tungkol sa ating Tok-Tok Rider wallet. Pero bago yon, dapat malaman muna natin kung ano ba dapat ang rider's image natin. Yan? Ano ba talaga dapat ang imahe ng isang Tok-Tok Rider, no? Sabi ng mga bossing natin, dapat ang ating mga Tok-Tok Rider naiiba, no, sa ating mga competitor, no, na nauna na
Dapat daw unang tingin pa lang alam na tok-tok rider yan. Yun, sa malayo pa lang, ika nga nila maalaman na kung tok-tok rider yan. So dito natin nabuo yung ating tagline, tok-tok rider, na kapag tok-tok rider ka, pogi ka. Malinis sumarap, maayos kausap. Yan, ka-tok-tok rider, no? Dapat pala ang mga tok-tok rider ay pogi, nakagaya ko. Yun, di ba? Lakas ng loob, no? And then, syempre, maayos din kausap at malinis sumarap. Mala Alden Richard, ang datingan daw, no? Ng mga tok-tok rider. So, paano ba maging poging tok-tok rider? Napakasimple lang, mga ka-tok-tok rider, no? Sundan mo lang itong ating guidelines. Talaga namang poging-pogi ka ng rider ng tok-tok. So, umpisahan natin sa face. Yan. Always wear face mask and face shield. Okay? Sa ating uniform naman, keep tok-tok best neat and tidy. Maintain your hygiene to avoid body odor. Wear black long sleeve or black undershirt para naman po bumagay sa ating tok-tok best uniform. Yan. Next, ka-tok-tok rider. Dito naman po tayo sa ating belt and pants, no? Tighten your belts, avoid wearing loose pants, and must always tighten your belts. Must always wear your dark colored pants to match our tok-tok best uniform, no? Next, ka-tok-tok, ito yung lagi natin pinapaalala sa ating mga tok-tok rider, no? Na do not wear slippers and sandals kapag ikaw po magmamaneho ng motorsiklo o magdi-deliver. Bakit po? Kasi ka-tok-tok rider, hindi yan safety suot kapag ikay magmamaneho, no? At pangalawa, ka-tok-tok rider, ito po meron tayong batas dito sa atin sa Pilipinas na ipinagbabawal na ikaw ay magmaneho ng nakatsinelas. Yan, para maiwasan natin yung violation na yan, ka-tok-tok rider, no? Magsuot po tayo lagi ng sapatos. Next, ka-tok-tok rider, yung ating buhok, no? Yung hair. Yan. Always maintain a well-groomed hair. No long hair, no hair color, no hair dye. Next, ka-tok-tok rider, no? Yung ating work ID card na kapag ikaw ay meron na nito, ka-tok-tok rider, dapat lagi mo itong sinusuot kapag ikaw po ay magdi-deliver dito sa atin sa tok-tok, no? Kasi unang-una, yan po ay magiging requirements mo, no? Kapag ikaw ay magdi-deliver at papasok sa isang subdivision, sa isang building o sa condo man. Yan, di ba? So, yun yung dapat lagi mo suot-suot. Identification natin. No? Yan. Next, ka-tok-tok rider, yung ating hands ay dapat laging malinis. No? Kapag wala kang palaging paghuhugasan, ka-tok-tok rider, dapat ito po nagbabaon tayo ng mga hand sanitizer or alcohol para safe na safe tayong mga tok-tok rider. At syempre, safe din po yung ating mga customer. Yan, ka-tok-tok rider, no? Pangunahing layunin ng tok-tok ang ligtas at mabilis na delivery para sa ating mga customer. Unang-una ang kaligtasan ng aming mga tok-tok rider. Bilang kayo ang puso ng company. Mga kaunting paalala bago tayo tuluyang sumabak sa delivery dito sa tok-tok. Alam natin na isa ang aksidente sa motorsiklo sa pinakamataas na naitala. Humigit kumulang 86 accidents kada araw ang naire-report ng MMDA. At para maiwasan ang mga ganitong pangyayari, ay bibigyan ka namin ng refresher para sa ligtas na pagbabiyahe. Malaking porsyento ng mga aksidenteng ito ay human error. Paano nga ba magiging mas ligtas sa daan? Laging maging alisto ang mata or make eye contact. Basahin ang mga vehicle language, pati na rin ang mga drivers, cyclist at ang pedestrian na nalalamang parating ka. Tignan ang mga left-turning vehicles at intersection. Laging tignan ang likuran kapag nagmamaneho kapag nasa highway. Tignan ang mga panganib na mayroon sa kalsada. Hinay-hinay lang ang takbo kapag may kurba ang kalsada. Protektahan ang iyong mata at muka. Magsuot ng tamang helmet. Magsuot ng protective clothing na dinisenyo para talaga sa mga motorcycle riders. Magsuot ng bright o maliwanag na kasuotan. Maglagay din ng extra reflecting material dito o magsuot ng reflective vest. Sumunod sa batas trapiko. Tandaan, maging defensive driver upang maiwasan ang aksidente at maging isang magandang halimbawa upang pamarisan ng ibang mga rider. Ride safe, ka-tok-tok!
Yan, Katok-Tok Rider, no? So, dapat doble ingat tayo sa kalsada, Katok-Tok Rider. At ito yung lagi natin sinasabi, no? Sa ating mga Katok-Tok Rider na every time nasasakay tayo sa ating mga motorsiklo, mga Katok-Tok, na lagi nating iisipin, no? Na merong pamilya na naghihintay sa ating pag-uwi. Yan, Katok-Tok Rider, dapat natin tandaan palagi yan. At syempre, mga Katok-Tok Rider, yung kanina pong sinabi sa atin, no, na sumunod sa batas trapiko. Dahil sa pagsunod mo sa batas trapiko, mga Katok-Tok Rider, no, may iiwasan mo rito yung iba't ibang uri ng aksidente sa kalsada. At syempre, may iwasan mo rin dito, Katok-Tok Rider, no, yung iba't ibang uri ng traffic violation. Yun, Katok-Tok, no? So, dapat sundin natin ito, no? Siguro na ngayon, Katok-Tok Rider, iniisip na natin, no? Kung tama ba ako, talagang iniisip na natin, paano ba ako kita rito kay Tok-Tok? Magkano ba yung pwede kong kitain dito? Okay, so bibigyan na kita ng idea para alam mo na, Tok-Tok Rider, kung ano yung potential na kita mo rito kay Tok-Tok. Dito po, no, sa ating sa Tok-Tok, ang ating pong Tok-Tok rate, Tok-Tok rate, no, meron po tayong base rate na 60 pesos. Sa 60 pesos na yan, Tok-Tok Rider, kabilang na po dyan yung first kilometer na tinakbo mo, no, upon pick up, okay? And then every succeeding kilometer, ito po ay madadagdagan ng 5 pesos. Yun, Tok-Tok Rider, para mas lalo mong maunawaan yung ating sinasabi, ito po yung ating example, no? So, for example po, meron kang pick up sa Rockefeller, Makati. Yan, at ang kanyang drop-off location sa may Boni Serrano Avenue. So, approximately, Tok-Tok Rider, 13.14 kilometer po iyan. So, ganito po natin yung kinumpute. Yung kanyang flat rate, no, na 60 pesos plus yung kanyang naging succeeding kilometer. Yan, Tok-Tok, no, na 5 pesos every succeeding kilometer, no, na 60.70 equals 120 pesos, no. Yun yung magiging total amount niya. Example na lang, Tok-Tok, no. Meron kang ganyang biyahe na 10 biyahe na halagang 120, no? So, pwede ka nang kumita dito ng 1,200. At kung gusto mo pang higitan yan, no, Tok-Tok Rider, no? At gusto mo pang doblehin man yan, no? Pwede ka rin mag full time dito, Tok-Tok Rider, no? Para yan yung kitain natin. Okay? So, yun Tok-Tok Rider, no? Yun yung mga potential na pwede natin kitain dito sa Tok-Tok, no? Imagine na lang, Tok-Tok Rider, yan yung naiuwi mo sa pamilya mo, no? Na dagdag kita. Laking tuwa ng mga misis natin dyan. Abot tenga ang hindi ng mga misis natin dyan, Tok-Tok Rider, no? Sigurado ako dyan, no? Abot tenga ang hindi niyan kasi naniniwala ako sa kasabihan, Tok-Tok Rider, na happy wife, happy life. Yun, no? Diba? Yung ibang rider dyan, alam ko, relate kayo, no? At kung tatanungin niyo po ako, Tok-Tok Rider, no? Kasi ito yung madalas na tanong na babasa ko, parehas lang po ba o magkaiba ba ang rate ng isang Tok-Tok Rider, no, na direct kay Tok-Tok o yung in-house rider at saka yung rider naman po na merong operator? Nako, Tok-Tok Rider, iisa lang po ang rate po ninyo, no? Kung ano po yung base rate natin at saka per succeeding kilometer, iisa lang po, naka-uniform po yung ating rate. Yan, so alam mo na, Tok-Tok Rider, ha? Next, Tok-Tok Rider, ngayon naman po, tuturuan ko naman po kayo kung paano gamitin yung ating Tok-Tok Rider apps. Yan, so panoorin natin to, Tok-Tok Rider, para matutunan natin mabuti yung paggamit ng ating Tok-Tok Rider apps. Welcome sa Tok-Tok! Alam kong gusto mo lang simulan ang pagbiyahe. Kaya naman tuturuan kita kung paano ginagamit ang Tok-Tok Rider app. Madali lang itong gamitin. Bago bumiyahe, siguraduhing nakabukas ang iyong mobile data at location. At dapat may sapat na load pan text o tawag sa ating customers para ma-update natin sila tungkol sa kanilang package. Mag-login sa iyong Tok-Tok Rider app para makapagsimulang tumanggap ng orders. Pagka-login, i-click mo ang Go Online para makatanggap o makikita mo ang mga placed orders na pwede mong pagpilian para maplano mo ang ruta mo. I-click ang iyong napili.
Makikita mo rito ang kumpletong detalye ng delivery, address ng pick-up and drop-off point, uri ng package, at kung magkano ang iyong kikitain, at kung kanino mo kokolektahin ang delivery fee. At sa delivery na ito ay 100 pesos ang iyong kikitain. I-click mo lang ang accept order para mapunta sa'yo ang delivery. Maaari kang gumamit ng Google Maps para ma-check ang ruta ng iyong daraanan. At kung handa ka ng bumiyahe, ay i-click ang on my way to pick up the item. Pagdating sa pick-up location at pagkakuha ng item sa sender, pindutin ang I have picked up the item at mag-open ang camera para makuhanan ng picture ang package mula sa sender. Ngayon ay handa ka nang i-deliver ang item sa recipient. Pindutin ang on my way to deliver the item at simulan na ang biyahe papunta sa ating recipient. At pagkabigay ng item sa recipient ay pindutin ang I have delivered the item at lalabas muli ang camera para makuhanan ng picture ang recipient na hawak ang package. Ito ay proof na ligtas nating naihatid ang kanilang package. Makakatanggap ka ng payment na 100 pesos cash sa delivery mo. Automatically, mababawasan ang TokTok Rider wallet mo ng 20 pesos bilang 20% na commission ng TokTok sa delivery na ito. Di ba madali lang? Ngayon ready ka nang simulang kumita kasama ng TokTok. Gagamitin yung ating TokTok Rider apps. Napaka-simple lang at napaka-basic nito. TokTok Rider gamitin at napaka-user-friendly rin, no? Mamaya, papaalam pa natin, no? Bibigyan ko pa kayo ng kaalaman regarding dito sa ating TokTok Rider apps, no? Gaya nito. Yan, yung types of booking na pwede mo nga ma-accept dito sa ating application, no? Kapag ikaw ay nagbibiyahe na, no? Tulad nito, TokTok Rider, yung kanyang order type po ay naka-ASAP or as soon as possible, no? Ito po ay delivery schedule within the day. Yan, no? Next, TokTok Rider, no? Itong tinatawag nating scheduled delivery or yung sa madaling sabi, advanced booking. So, yan po yung isa rin natin pwedeng matanggap. Kung nakikita nyo po sa inyong mga screen, meron po tayong binilugan dito, no? Dapat mong tandaan, TokTok Rider, na suriing mabuti ang pick-up date at delivery date para maiwasang mahuli o mas mapaaga sa pagkuha at pag-deliver ng package ni customer kasi nangangahulugan lang sa TokTok Rider. Kaya ganyan yung option na pinili nila sa pagbubook dahil yan lang po yung available time nila. Yan, no? Para pick upin mo yung kanyang package at i-receive naman ng kanyang recipient. Next, TokTok, no? Ito nga tinatawag nating express delivery. So ito yung mga customer na medyo nagmamadali TokTok Rider dahil sila ay nagbayad ng extrang 40 pesos na delivery charge para i-priority nyo pong i-pick up at i-deliver yung kanyang package. Yan, TokTok Rider. Dagdag kaalaman lang rin, no, TokTok Rider. Kapag ikaw po ay nakapag-accept ng express delivery, no? Hangga't hindi mo ito natatapos, hindi ka po makakapag-accept nitong tinatawag nating as soon as possible at saka scheduled delivery. Vice versa din, TokTok Rider. Kapag ikaw naman po ay nakapag-accept ng scheduled delivery at saka as soon as possible, hindi ka po makakapag-accept ng express delivery hanggat hindi nyo po iyon natatapos. Yan, sana at tandaan mo yan, TokTok Rider, baka magulat ka kapag ikay bumibiyahe na, okay? At TokTok Rider, kung mapapansin nyo po, no, sa baba ng inyong mga screen, mayroong nakalagay dyan. Tama po ba? Napapansin nyo, may nakalagay na cash on delivery. Okay? Kung nakikita mo yan TokTok Rider, no, at napansin mo yan sa isang booking mo, ibig sabihin lang yan TokTok Rider, no, meron ka pong aabonohan doon sa booking na yan. Yan po yung halaga. For example po, nakalagay sa screen po natin, no, yung cash on delivery, 1,000. So, yan yung aabonohan mo TokTok Rider. Ngayon, kapag na-deliver mo na yan, sisingilin mo po yung inabonohan mo doon sa recipient at saka yung amount po ng booking fare. Yan, TokTok Rider. So, alam mo na yung gagawin mo TokTok Rider, no? Yung maximum na pwede mong abonohan, no, o nang abonohan ng isang TokTok Rider
ay halagang 2,000 pesos. Yun, ka-Tok Rider. No? Next, mga bagay na dapat mong tandaan, no? Sa paggamit mo ng ating Tok Rider apps. Yan, okay. So, gaya nito, ka-Tok Rider, no? Update delivery status. Yan, dapat lagi nating ina-update yung ating delivery status, ka-Tok. No? So, sa ganung paraan, kapag ikaw ay lagi nag-a-update, ito po ay magre-reflect, no? Sa customer app naman na notebook. Yan. So, may iwasan natin dito, ka-Tok Rider, para tawagan ka pa ng yung customer para mag-follow up o text ka ng customer mo para mag-follow up. Mababawasan yun kapag tayo po mag-a-update ng ating delivery status. At dapat tandaan mo, ka-Tok Rider, wag mong kakalimutan, no? Na mag-picture kapag yung item ay na-pick up mo na at mag-picture kapag yung item ay ibinibigay nyo na dun sa ating recipient. Yan. Para nga tinatawag nating proof of delivery. Ka-Tok Rider, no? Ito ay kakagulat nyo rin po, no? Yung susunod kong babanggitin. Lalo na kapag ikaw po ay rider na ng mga ibang courier service. Kasi dito sa atin, sa Tok, every rider has a maximum of 8 ongoing orders. Yan, ka-Tok, no? So dito sa atin sa Tok, pwede ka pong mag-accept ng hanggang 8 booking ng sabay-sabay. Yes po, tama yung narinig mo. 8 bookings, pwede mong i-accept ng sabay-sabay. Yan, ka-Tok Rider, no? So nagulat ka siguro, no? Doon sa narinig mo. Kasi napakabihira niyan. O tayo lang ata dito sa Tok ang merong ganyan na 8 bookings pwede mong i-accept ng sabay-sabay. At isa pa, ka-Tok Rider, no? Bonus pa sa'yo. For example, no? Meron ka nang na-accept na 8 bookings. At yung 3 doon, na-deliver mo na. So, 5 booking na lang ang natitira sa'yo. Along the way, habang nagmamaneho ka, okay? Meron na naman 3 na pumasok sa'yo na booking. Yan. At pagtingin mo sa delivery address niyan, at sa pick-up address niyan, dadaanan mo lang rin. On the way lang rin sa pupuntahan mo. Pwede mo pa ba itong i-accept? Syempre naman, ka-Tok Rider. Pwede nyo pa po yan i-accept. Yun ang kagandahan to, no? Diyan sa ating app na features. Kasi mas lalaki po ang tsansa na ikaw ay kikita. At pangalawa, ka-Tok Rider, syempre kapag naplano mong mabuti ang iyong rota, malaki matitipid mo dyan sa gasolina mo. Yun, di ba? Yun yung kagandahan, ka-Tok Rider, ng ating app features na yan. Next, ka-Tok Rider, pag-usapan naman po natin itong ating cancellation of booking. Okay, meron tayong rules pagka-cancel ng booking. Ka-Tok Rider, ito po, dapat mong tandaan to, no? Rider who did 5 booking cancellation within 1 month will be automatically flagged in the system. Yan, ka-Tok Rider. Dapat lagi ka nag-iingat, no? Sa iyong pagka-cancel. Okay? Kasi kapag nakalima ka na sa loob ng isang buwan, kayo po ay automatically mag-block sa system. Okay? Pero don't worry, ka-Tok Rider, no? Pwede ka pa namang ma-unblock naman ulit or ma-activate ulit, no? Dapat, no? Valid reason yung cancellation mo. So, kapag na-block ka, dapat may mga ebidensya ka na maipakikita kung bakit na-cancel ang iyong booking. Yun, ka-Tok Rider. So, ano ba yung mga valid reason na yun, sir? Ano po ba yung mga ebidensya na pwede namin ipakita? Ka-Tok Rider, no? Mamaya tatalakayin natin kung ano-ano ba yung mga valid reason na yan. Pero pag sa loob ng isang buwan, kayo po ay automatically mag-block sa system. Okay? Pero don't worry, ka-Tok Rider, no? Pwede ka pa namang ma-unblock naman ulit or ma-activate ulit, no? Dapat, no? Valid reason yung cancellation mo. So, kapag na-block ka, dapat may mga ebidensya ka na maipakikita kung bakit na-cancel ang iyong booking. Yun, ka-Tok Rider. So, ano ba yung mga valid reason na yun, sir? Ano po ba yung mga ebidensya na pwede namin ipakita? Ka-Tok Rider, no? Mamaya tatalakayin natin kung ano ba yung mga valid reason na yan. Pero bago yun, tuturuan muna kita kung paano mag-cancel ng booking, no? Kapag merong kayong ka-cancelin sa inyong mga apps. Gaya nito. Step 1 po,
no, pumunta lamang sa inyong ongoing deliveries. Okay? Na gusto nyong i-cancel o nais ninyong i-cancel na booking sa anong mga kadahilanan. Okay? I-click ang cancel order button at ito po ang lalabas dyan next. Merong list ng mga reason. Na Tok Rider, piliin mo lang dyan at siguraduhin nyo po na ilagay lamang ang tamang reason batay sa pangyayari. Nako, Tok Rider, wag mong katamaran yan o hulaan yan. Kasi kapag yan ay hinulaan mo, hindi na po magiging valid reason yan. Okay? So kapag wala dyan sa listahan, Tok Rider, na nakikita mo, click nyo lang yung nasa ibaba, yung others. No? So mayroong lalabas na description box dyan na pwede mong i-type. No? Kahit Tagalog, para mas maipaliwanag mo maigi, Tok Rider, no? Kung bakit na-cancel ang iyong booking. No? Ang kagandahan dyan, lagyan nyo po yan ng attachment na picture o video para mas mabisa yung katibayan natin ng cancellation. Yun pala, Tok, no? Yun lamang ang gagawin mo para kayo makaligtas dun sa ating booking. May booking cancellation para hindi ka ma-block. Okay? Tandaan mo mabuti yan, Tok Rider, no? Ngayon naman po, pag-usapan natin, Tok. Ito pong ating Tok Rider wallet. Ito na yung pinabanggit ko, Tok Rider, na kapag ito'y may laman na top up, pwede ka nang makabiyahe. So excited na ako, Tok Rider. Pag-aralan muna natin kung paano ito gumagana. So panoorin mo to, Tok. Anong gamit ng iyong Tok Rider wallet? Importanteng may sapat na load ang iyong Tok Rider wallet dahil ito ang gagamitin mo para makatanggap ka ng mga orders. Halimbawa, nagkaroon ka ng delivery na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang 100 pesos na ito ay cash mong matatanggap galing sa ating customer. Habang ang Tok Rider wallet mo naman ay automatically mababawasan ng 20 pesos bilang 20% ng 100 pesos na kinita mo. Ito ay magsisilbing commission ng Tok para sa delivery na ito. Maaari mong ma-check kung paano nababawasan ang iyong load. I-click ang wallet menu at makikita mo ang load na meron ka. Total ng load na mababawas sa iyo pagkatapos mo sa iyong delivery at ang total available load after mabawasan ng 20% sa bawat delivery mo. Meron din itong history para sa lahat ng naging transactions mo. Tandaan, hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi sapat ang iyong available load. Yun, Tok Rider, no? So yun na lamang ang tanda mo. Hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi na sapat ang iyong available load, Tok Rider. So ibig sabihin nun, para mas maunawaan mo maigi, Tok Rider, no? For example, 20 pesos na lang ang laman ng iyong top-up load. Okay? Ng inyong rider wallet. So ang pwede mo na lang ma-accept na booking dyan, Tok Rider, since sinabi natin na 20% commission ang kakaltas sa'yo, halagang 100 pesos na lang na booking fare pababa na amount. Yan. So, pwede ka pa rin makapag-accept. Kaso lang, i-match nyo na lang doon. So, kung magkaano na lang yung laman ninyo ng inyong top upload and then sa 20% na commission na kakaltas. Yun. So, alam mo na, Tok Rider, kung ano yung gagawin mo, no? Dapat sapat na sapat ang iyong Tok Rider wallet load para tuloy-tuloy ang biyahe mo. No? Tuloy-tuloy ang ligaya ng ating pag-deliver, no? Next, Tok Rider, marahil yung iba dito medyo talaga namang gustong-gusto ng makabiyahe at gusto nang malaman kung paano po magpa-load, no, sa ating Tok Rider wallet siguro, no. Ito pakinggan niyo pong maigi para malaman niyo po, no, Tok Rider, no. Kung ikaw po ay rider, no, na napapabilang sa isang operator o meron kayong operator, ulitin ko po ha, kung ikaw po ay rider na napapabilang sa isang operator o meron ka pong operator, ganito ka lamang po magpapatap upload. Panoorin mo po ito. Paano mag-top up ng iyong load sa Tok Rider wallet? Madali lang. Tumawag sa iyong Tok franchise operator para magpa-load. Buksan ang iyong app at i-click ang wallet para ma-check mo kung pumasok na ang load. Pwede ka na ulit tumanggap ng biyahe at kumita kasama ng Tok. Diba? Dali lang? Yon, Tok Rider, no? Ganun lamang kung meron ka pong operator, ganun mo lamang po, no? Gagawin.
para ikaw po ay makapagpa-top upload. Kontakin nyo lang po yung inyong operator. So, paano ko naman po makikilala o malalaman kung sino yung aking operator? Okay? Dahil yung ako po ay nakausap lang sa Messenger at hindi pa ako nababalikan, no? Nung nakaraang araw ko siya nakausap. Yan, yung mga ganyan senaryo, no? So, para makilala mo... Paano mag-top up ng iyong load? Okay. Para makilala mo kung sino ang iyong operator, ka-Tok Rider. Okay? Pwede ka pong mag-login sa inyong Tok Rider apps and then pumunta sa inyong profile. Okay? Sa ibabang bahagi ng inyong profile, ka-Tok Rider, merong nakalagay dyan na operator name at operator mobile number. Yan! Kilala mo na ngayon kung sino yung iyong Tok operator. Tawagan mo na yan. Kontakin mo na yan, ka-Tok Rider, at ito yung magpa-top up na nang ikay makabiyahe na. Yan, di ba? Ka-Tok, kilala mo na, no? Paano naman yan, sir? Ayan, tanong natin, no? Tinignan ko yung aking profile ngayon. Ang nakikita ko lang dito hanggang license number lang. Putol na. Di ba? Wala talagang nakalagay na Tok operator. Okay? So, ibig sabihin lang yan, ka-Tok Rider, kayo po ay direktang nag-apply kay Tok o yung tinatawag nating in-house rider. So, paano naman po ako magpapa-top up kung ako ay in-house rider? Ganito lamang po. Panoorin tuloy. Tingnan natin ito. Sorry. Nagkamali tayo. Okay. Tingnan po natin ito, ka-Tok Rider. No? Sa lahat po ng ating mga ka-Tok Rider na in-house dyan o direktang nag-apply kay Tok, ito pong nakikita ninyo sa inyong mga screen ay pwede nyo pong i-screenshot. Yan, di ba? Screenshot nyo po yan, ka-Tok Rider, para meron kayong record ng mga number, no? Para makita nyo rin kung ano-ano yung mga steps, no? Kung paano magpa-top up. Yan yung instructions natin at saka yan po yung mga number na tatawagan natin para magpa-top upload. Yun. At saka pala, ka-Tok Rider, maaalala ko, no? Kanina nabanggit ko regarding sa ating Tok merchandise. So, ikaw po ay in-house rider ni Tok. Yan din po yung mga number, no? Na kukontakin mo para sa pagpapaschedule ng pag-pick up mo ng Tok merchandise. Yun. Ito yung mga Tok insulated bag, Tok helmet, Tok vest, Tok sticker. Yan. So, alam mo na ka-Tok Rider na in-house, no? So, sir, okay na ako. Na-screenshot ko na. Ano na po yung gagawin ko para magpa-top up? Okay. I-message mo yung mga number na yan sa Tok Rider, no? Para makapagpa-top upload. So, paano kung mangyayari? Anong format? So, ang ilalagay mo dyan, yung buong pangalan po ninyo, yung number na gusto nyo pong pa-top upan ng load, and then yung amount. Kung magkaano yung inyong nais na ipa-top up. Okay? Sa atin dito, kapag ikaw ay in-house rider, 500 pesos po yung ating minimum top up. Yun, kapag ikaw ay Tok Rider na in-house. Kapag ikaw naman ay merong operator, depende po sa usapan ng rider at saka ng operator, no? Kung magkaano yung ating magiging standard na top up, no? Nasa sa inyo po yung nausapan. Pero dito sa atin, pag in-house, 500 pesos. No, ang minimum. Yan, alam mo na talaga. So, mabalik na tayo sa ating usapan. So, sir, kapag yan po ba itinext ko, yan po ba ay magre-reply? Yes po, magre-reply po yan. Tinatawag nating one-time payment link. Okay. Gaya nito na nakikita nyo po sa inyong mga screen na naka-highlight, yan yung one-time payment link. Okay. System generated po kasi yan, ka-Tok Rider, na kapag yan po ay kinlik mo, kayo po ay dadalhin sa page ng PayPanda. No? Sa page ng PayPanda, may mga information po kayo dyan. No? I-double check mo yan kung kayo ba talaga yan. Yan ba yung email address mo? Yan ba yung number na gusto mong ipa-top up? Kapag okay na, na-validate mo na, ka-Tok Rider, meron ka rin pong pagpipilian doon ng iba't ibang uri ng payment method. Yan, no? Sa ka-Tok Rider, kung ikaw ay meron debit card o credit card, ka-Tok Rider, pwede ka dito sa ating online banking. No? Kapag pinili mo yan, i-click nyo lang po yung proceed, and then dyan ka dadalhin yan, no? Itatype mo lang dyan, ka-Tok Rider, may mga hinihingi information. And then click nyo po ulit yung proceed kapag okay ka na mag-fill up, at yan na po ang lalabas sa'yo. Payment status mo, successful. Ibig sabihin, yung nire-request nyo po na pinapatap upload, ay bayad na. Binayaran nyo na po yan. No? At darating na po yung inyong nire-request
na top upload. Yan, katok-tok, no? So, alam na natin, no? Sir, paano yan? Wala akong debit card at credit card. Meron ka rin mga pagpipilian doon. Katok-tok rider, actually, maraming option doon. Gaya, sorry. Gaya po nito, yung OTC bank. Ibig sabihin yan, over-the-counter bank na pwede mong bayaran sa BPI, BDO, PS Bank, Metro Bank, at Land Bank. Yan, katok-tok rider, no? So, may option ka pa pala. No? At pwede ka pa rin mamili doon, katok-tok rider. May nakalagay pa rin doon na over-the-counter naman sa mga bayad center na pwede mong bayaran sa Cebuana, sa EasyPay, sa Familiar, at saka sa LBC. Yan, katok-tok rider, no? Kung tatanungin nyo naman ako, meron din po bang option for GCash transfer? Yes po. Diyan po sa page ng PayPanda, meron po kayong pagpipilian dyan na GCash transfer din. Yan. Ang dami mo ng option, katok-tok rider na in-house, no? So, kung may napili ka na, kagaya nito, OTC Bank, i-click mo lang ulit yung proceed. And then, dito ka po dadalhin yan. Yan. Yung payment status mo, verifying, katok-tok rider, no? Ibig sabihin yan, hinihintay po yung payment ninyo. Okay? Kung mababayaran mo man yan sa bangko, sa bayad center, o ita-transfer mo sa GCash. At ang gagamitin mong reference number ay yung kagaya nito. Yung system generated natin na reference number. Okay? So, kapag okay na, nabayaran mo na, o na GCash transfer mo na, katok-tok, yan na po yung magiging verification din yan ulit. Okay? Yung payment status mo, successful. Ibig sabihin yan, katok-tok rider, nabayaran nyo na po yung inyong nire-request na load, at syempre po, darating na rin po yung inyong nire-request na load. Yan, katok-tok rider. So, alam mo na kung paano ka magpapatap upload. Ngayon naman, pag-usapan natin, katok-tok rider, ito pong ating package handling guidelines. No? At yung mga guideline natin sa tamang pag-handle ng ating package. At ito rin, katok-tok rider, yung sinabi ko kanina, natatalakayin na natin yung mga valid reason for cancellation. Yan, di ba? So, dapat alam natin to, no? Gaya nito, katok-tok rider, no? Rider must always observe the safety requirements of the items for delivery. So, dapat ang isang rider, kapag nag-pick up ng item, ay tinitignan, no? Yung package, kung ito ba ay hindi madaling masira, ito ba ay hindi mababasag kapag ito ay akin dineliver, yan yung matitignan natin. No? For example, ito, alam ko na alam din ng mga veteranong rider na to. No? For example, sa pagkain, yung cake. Yan, di ba? Na alam naman natin na napaka-challenging i-deliver. Ito, no? Sa ating mga rider, na konting lubak lang, maaaring mag-collapse ito o masira. Okay? So kung ganyan ang sitwasyon, katok-tok rider, at alam nyo po sa sarili ninyo na ito po ay masisira pag ito'y dinideliver mo ng motorsiklo. Okay? O pwede nyo po itong i-subject for cancellation. Okay? Pwede yan, katok-tok rider. No? At valid din po ito ng reason ng cancellation. Okay? Kung bakit, mamaya tatalakayin natin. Pero pumunta muna tayo dito sa pangalawa nating example. No? All rider are expected to check the items before receiving. So dapat katok-tok rider, no, kahit na ito pa ay nakabalot, nakaselyo, nakabox na, nakatape na, ito po dapat ay nakita ng dalawang mata natin na kung ano yung laman ng package o ng item ng customer. Yan, para po sa ating safety. At kapag tumanggi yung customer na ito'y ipakita sa atin, subject for cancellation din po ito, katok-tok rider, at valid reason din po ito for cancellation. Okay? Next, katok-tok rider. Food grade delivery shall be handled carefully by giving consideration of the quality, condition, and lifespan. Kung maaalala mo kanina, katok-tok rider, nabanggit ko po, no, na hanggang 8 booking yung pwede mong i-accept ng sabay-sabay. Okay? Kung gano'n ang sitwasyon, katok-tok rider, at nakita mo yung pinapadala ng panlima mong pick-up e pagkain, at pagtingin mo sa kanyang drop-off address, siya pa yung pinakamalayo at iuhuli mo siya. Okay? Dapat bibigyan natin ng konsiderasyon yung pagkain na yon. Kung ito ba, yung kalidad niya pag dumating sa customer, okay pa. Yung kondisyon niya ba, hindi magbabago. Okay? Yung lifespan niya ba, hindi ito mapapanis. Hindi ito matutunaw. Yan, di ba? Yan yung titignan mo.
Okay, katoktok rider. Kapag ito ay alam mo sa sarili mo, katoktok rider, na hindi mo kayang i-priority deliver at matatagalan ka lang, okay? Pwede po itong subject for cancellation po. At valid reason din po ito for cancellation. Bakit naman po? Yung una ko pong nabanggit sa inyo at itong pangatlo, ito po yung karugtong katoktok rider. In case the item for delivery was damaged during transit, rider should be the one liable for the damage fee. Yan, katoktok rider. Kaya sabi ko po sa inyo, no? Pwede nyo po itong subject for cancellation. Dahil kapag yan po ay nasira, no? During transit natin, the rider po, no? Ang mag-shoulder po ng damage fee yan. O kung worse pa, yung item mismo yung babayaran natin. Okay? Next, katoktok rider. Ito pong ating rider who is proven to mishandling items, no, for delivery, supported with picture, videos, and other exhibit, may be terminated forthwith and shall be accountable in paying the total amount of package or delivery. Katoktok rider, ito yung napapanood natin sa social media, malamang, no, na hinahagis, binabato yung package, no, ng mga rider o kung sino man. Kapag kayo po ay ginagawa ninyo ito at napicturean kayo, no, at na-videohan, okay? Mateterminate po kayo at kayo po ang magiging accountable sa pagbabayad ng total amount ng package ni customer. Okay, next. Sa ating package handling guideline, rider must clean and sanitize the tok-tok insulated bag to ensure the safety of the items or package for delivery. Kasi alam naman natin, katok-tok rider, meron talagang mga customer na nagpapa-deliver ng mga pagkain, lalo-lalo na yung pagkain, no? Para safe po sila, dapat lagi po nating nililinis at sinasanitize yung ating tok-tok insulated bag. Okay? Klaro yan, katok-tok rider, no? Next, katok-tok rider. Nako sir, ano na po ang gagawin ko kapag ako po ay magpi-pick up ng isang item, no? Kasi ako, beginner po ako na rider o newbie talaga ako na rider. First time ko lang magra-rider talaga. Okay, para sa iyong guidelines ng pag-pick up katoktok rider, panoorin mo po ito. Once may mapili ka ng booking ay pindutin ang app order. Maaari mo nang simulan ng pagbiyahe papunta sa sender. I-click ang on my way to pick up the item. Pagdating sa pick-up location ay batiin ang ating customer ng magandang araw, ako po si Juan, katoktok. Pagkakuha ng item sa sender, ay i-double check ang item sa harap ng sender para siguraduhin na sa maayos na kondisyon mong natanggap ang item. Pagkatapos ay pindutin ang I have picked up the item at mag-open ang camera para makuha na ng picture ang package mula sa sender. Ngayon ay handa ka nang i-deliver ang item sa recipient. Pindutin ang on my way to deliver the item at simulan na ang biyahe papunta sa ating recipient. Ating recipient, sorry naputol. Anyway, mga katok-tok rider, no? Yun po yung gagawin natin kapag tayo ay magpi-pick up, no, ng ating package. Tatandaan mo, katok-tok rider, no? Huwag mo pong kakalimutan batiin yung customer natin para tayo po ay makapag-create ng magandang imahe sa kanila at sila po ay makuha kagad natin yung kanilang tiwala. And then syempre, dagdag ko na rin po, katok-tok rider, dito sa ating pick-up guidelines, yung ating package limit, no? Na dapat ang isang package ay hindi lalagpas sa maximum of 20 kilo. Okay? And dapat hindi rin siya hihigit pa sa dimension limit niya na 20 by 20 by 20 inches, no? So kapag lumagpas na rito, katok-tok rider, ito po ay subject for cancellation po ito at valid reason din po ito for cancellation para po sa inyong safety, no? Next, katok-tok rider, yung ating pong waiting time, no? Bibigyan lamang natin si customer ng 30 minutes, no, para sa pick up natin. Maibigay niya sa atin yung ating pini-pick up. Kapag wala pa rin siya ng 30 minutes, tawagan po natin ito ng 3 beses, no? Kapag wala pa din, i-message din natin ng 3 beses. And then kapag hindi talaga siya nagparamdam, katok-tok rider, ito po ay subject for cancellation at valid reason din po ito for cancellation. Kung tatanungin niyo po ako, katok-tok rider, no, unahan ko na po kayo, pasensya na po kayo. Kung meron bang bayad ang waiting time, wala po. Okay?
Next, Katok Rider. Ito pong prohibited items natin na kapag ito'y nakita mo na ipinadadala ng customer, automatic tanggihan yung kagad. No? At valid reason din po ito for cancellation. Gaya nito, Katok Rider. Itong unang-una. Illegal drugs. Yan. Next, Katok Rider, yung tinatawag nating livestock. No? O ito yung mga buhay na hayop. O everything na humihinga, ipinagbabawal po natin yan for transit, no? Next, Katok Rider, ito yung tinatawag natin dangerous items, gaya ng mga flammable solid, flammable liquid, flammable gas, iba't ibang uri ng asido, iba't ibang uri ng lason, at yung mga radioactive elements. Yan. At ito po, yung mga deadly weapons, firearms, at saka explosive weapons, di rin po tayo tumatanggap yan, okay? Next naman, Katok Rider, kapag ako naman po ay nasa drop-off location na o nasa harapan na ako ng aking receiver, ano na po ang aking gagawin? So, panoorin natin to, Katok Rider. Pagdating sa recipient, ay batiin ulit siya ng nakangiti. Magandang araw! Ako po si Juan, Katoktok. At pagkabigay ng item sa recipient, ay ipa-double check mo sa recipient ang package. At kung okay na, ay pindutin ang I have delivered the item. At lalabas muli ang camera para makuhanan ng picture ang recipient na hawak yung kanyang package, okay? So, ganun lamang, Katok Rider, at ito yung mga paalala natin, gaya nito. I-double check ang package bago ibigay sa customer. Kasi kung matatandaan mo kanina, Katok Rider, no? Pwede kang mag-accept ng hanggang 8 booking. Kapag yan ay nagkapalit-palit, Katok Rider, ako, napakalaking abala yan sa inyo. Kaya dapat ito'y lagi natin double check. At ito po, dagdag natin. Bilangin ang item sa harap ng customer para masiguradong walang kulang sa package niya. Siguraduhin tama at walang damage ang naibigay na item sa customer. At ito'y isa sa pinaka-importante, Katok Rider. Kuhaan ng litrato ang customer kasama ng kanyang package. Ang standard natin ng pagkuha, Katok Rider, dapat kita yung buong katawan kasama yung muka at hawak-hawak niya yung package. Kapag ito po ay tumanggi, Katok Rider, sa anumang kadahilanan, okay? Dapat po ito ay hanapan natin ng valid ID and then picturean po yung valid ID katabi ng kanyang package. Okay, next. Huwag kalimutan ang bayad at sukli, syempre, no? Katok Rider. At kung huling-huli natin, magalang na magpasalamat bago umalis para tumatak sa isipan ng ating mga customer, mga Katok, no, na hindi lang pala pogi yung aking Tok Rider. Yun, di ba? Magagalang at mababait din. Tatak Tok yan. Poging rider, magalang at mabait din. Dapat ganyan tayong lahat, Katok Rider, no? Ngayon naman, pag-usapan natin yung ating waiting time, Katok Rider, dito sa ating drop-off location. Kapag yung customer, no, ay hindi pa rin nagpaparamdam ng 30 minutes, no? So 30 minutes din yung ating waiting time. Tawagan din ito ng 3 beses at i-message ng 3 beses. Kapag hindi talaga siya nagpakita, Katok Rider, no show, no reply, no response, pwede na po nating i-subject for cancellation itong ating delivery. Malamang ang itatanong nyo, Katok Rider, sir, paano yung item? Dala-dala ko na yan. No? Ano na po ang gagawin ko dyan? Yan, magandang katanungan yan. Ito po ay isusuoli nyo doon sa sender. Okay? Maging ang nilagay man ng sender na yung recipient yung magbabayad. By default, kapag ito'y na-cancel, dapat ito'y bayaran ng iyong sender. At dalawa dapat ang babayaran ng iyong sender, Katok. Yung pagpunta mo doon sa magre-receive at syempre, Katok Rider, yung pagbabalik mo naman sa kanya o yung tinatawag nating return to sender fee. Kung magkano yung amount, no? Same amount lang dapat yan, Katok Rider, no? Kasi same lang rin po yung distance niya. Yan, Katok, no? So, ganun lamang ang gagawin ninyo kapag tayo ay merong cancellation. Ma'am, sabihin niyo sa akin, no? Paano po pag ayaw po akong bayaran? Yan, di ba? Malamang yung mga tanong natin, yung mga Katok, no? So, ang gagawin mo naman po dyan, Katok Rider, huwag ka pong may kipagtalo sa customer. Okay? I-hold nyo lang po muna yung inyong mga item na ibibigay sa kanya o isosoli sa kanya at saka tawag ka po dito sa ating customer service hotline. Okay? Para ma-assist ka po namin, no? Sa inyong customer at ipaalala sa kanila
yung antip kong agreement, no? Kapag sila ay gumagamit ng ating TokTok app. So, ganun lamang ang gagawin mo, ka-TokTok Rider, kapag ayaw kang bayaran ng iyong customer. Okay? Next, ka-TokTok, pag-usapan naman po natin itong ating basic rider apps troubleshooting. Kapag yung iyong item, ang iyong riders app, nabubulol na ako, sorry. Medyo nagloloko, no? Nag-hang siya. Ganyan, no? So, mayroong problema. So, ganito lamang ang iyong gagawin, ka-TokTok Rider, kapag ito medyo nagloloko or nag-hang. Paano i-refresh ang TokTok Rider app? Pindutin ang settings at hanapin ang applications. Sa applications ay hanapin ang TokTok Rider app at pindutin ito. I-click ang storage at makikita mo ang dalawang options, clear data at clear cache. Pindutin ang clear cache para mabura ang mga unnecessary files sa ating app. Pwede mo ring pindutin ang clear data para ma-refresh ang app at pindutin ang force stop. Bumalik sa home at i-click muli ang TokTok Rider app. Pwede mo na ulit gamitin ang iyong TokTok Rider app. Yan, ka-TokTok Rider, no? Ganun lamang yung ating pagre-refresh ng ating app, no? O yung ating basic troubleshooting sa ating app. So, remember, ka-TokTok Rider, no? Clear data, clear cache, okay na yan. Babalik na yan sa dati niyang condition, no? Ka-TokTok Rider, kung nag-worry ka pala, no? Kung ikaw mag-clear data, paano yung pinicturan mo dun sa ating app? Yung inyong mga proof of delivery. Nako, don't worry, kahit mabura yan sa inyong mga cellphone, okay lang yan. Dahil didiretso din naman yan sa ating system, sa TokTok, no? Pwede nating halongkatin yan, no? Kung may mga nanghihingi ng proof of delivery na kahit gaano nakatagal yan, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, pwede yan, ka-TokTok. Huwag kang mag-alala. We got you. Yan, no? Sabay ganun. TokTok Rider Policy. Yan. So, meron din policy sa mga rider. So, dapat alam natin ito, mga ka-TokTok Rider, no? Ka-TokTok Operator. So, don't worry sa ating mga TokTok Operator dyan. Meron naman po tayong copy nito sa inyong mga portal, no? So, pwede nyo itong basahin, no? Para na-discuss din natin sa ating mga TokTok Rider. Sa ating mga in-house rider ng TokTok, magiging available po ito sa inyong mga riders app, no? Soon. So, pwede nyo rin po itong basahin soon kapag may oras kayo at malaman ninyo kung ano yung nilalaman ng ating TokTok Rider Policy. So, bibigyan lang natin ng konting pasada ito, no, o hapyaw ng ating discussion para at least meron po kayong idea. Okay? Doon po sa ating TokTok Rider Policy, merong iba't ibang uri ng offense na pwede kang ma-experience o pwede mong magawa. Okay? Gaya nito. Minor offense natin, ito po yung ating first offense. Written reprimand. Okay? Sa second offense, ka-TokTok, pwede ka pong masuspend ng 2 days. Sa third offense, 6 days suspension. Sa fourth offense, 12 days suspension. Okay? At fifth offense natin, pwede na po kayong ma-terminate o ma-block dito sa TokTok. Gaya na itong example natin. Attending to personal concerns while on duty that resulted to delay in delivery. For example, meron ka palang personal na lakad o meron ka palang personal na gagawin. No? At isinibay mo, nag-accept ka ng mga booking at na-late itong mga booking mo. Okay? So, pasok na po yan sa ating minor offense, ka-TokTok. No? Next, yung tinatawag nating major offense. Ito, may kabigatan to, ka-TokTok Rider, no? Kasi sa unang pagkakataon pa lang ng pagkakagawa mo dito, pwede ka na pong masuspend ng hanggang 7 days. Sa ikalawang pagkakataon, 8 days suspension. At sa ikatlong pagkakataon po, pwede na po kayong ma-terminate o ma-block dito sa TokTok. Kaya na itong isang example natin, no? Failure to perform at least one transaction within naman. Yan. So, kahit pa paano pala, dapat meron kang isang transaction sa loob ng isang buwan, no? Kung wala, papasok na po yan sa ating major offense. Next, ka-TokTok Rider. Ito, medyo mabigat-bigat talaga ito, ka-TokTok Rider, no? Kasi ito po grave offense na po ito, no? Sa unang pagkakataon pa lang ng pagkakagawa mo, pwedeng-pwede ka na pong ma-terminate o ma-block dito sa TokTok, no? At kung medyo mabigat pa, gaya nito, baka magkakaso ka pa. Theft. Rider who would be reported and proven who stole an items
for delivery. Yan, ka-Tok Rider, no? So yan yung ating pwedeng makasalamuha o ma-experience sa ating sa ating Tok Rider policy. Yan. So dapat yan yung mga iingatan natin, ka-Tok Rider, no? Pero yan, ka-Tok, no? So maraming salamat. Ito po tapos na yung ating orientation. Bibigyan ko na po kayo ng chance, no, para tayo makapagtanong, mga ka-Tok. So